Ang maagang pag-aasawa ay isa sa napakaraming dahilan ng kasamaan ngayon. Bakit? Kasi nga hindi napaghandaan ng mabuti. Nag-asawa ng napakabata pa. Yung kanilang mga kaisipan na kalagayan at physical na kalagayan ay hindi ready. Dahil hindi ready, nagkaanak ng maaga, walang maipakain. So, may mga nagnanakaw, mga namamalimos. Dahil hindi ready, naghihiwalay yung mag-asawa, naiiwanan yung nanay na magpalaki dun sa kanilang mga anak. Kawawang inaabot. So, sari-saring kasamaan, sari-saring hindi magandang kalagayan ang naidudulot ng maagang pag-aasawa. Dahil ito ay hindi pinag-isipan ng mabuti. Hindi pinalansin ng tama. Dahil lang sa bugso ng damdamin at nagtuloy-tuloy lang sa pag-aasawa kahit sila ay hindi handa. So gumawa sila ng isang hakbang na hindi nila na pag-isipan kung ano ang epekto nito. Kung ito ba ay sa kanilang ikabubuti o sa kanilang ikasasama. Ito ba ay isang blessing o ito ay maging isang sumpa? Minadali ang pag-aasawa dahil lang sa bugso ng damdamin. Si Satanas ay tuwang-tuwa na ginagawa ito. Minamadali ang mga kabataan na walang kaalaman sa buhay ng pag-aasawa. Hindi sila nakikinig sa reasoning sa mga payo. At si Satanas ay inuudyok niya yung mga bagay na yan. Maagang pag-aasawa. Dahil ang resulta ng maagang pag-aasawa ay kahirapan, kasamaan, dahil hindi na paghandaan. Yun ang kalimitang resulta. At nakikita natin yan ngayon. Kaya ang bunga ng pag-aasawa na dinapaghandaan kahit sa mga nagsasabing mga anak ng Diyos, kalimitan ay divorce, separation, may mga confusion o pagtatalo-talo, hindi pagkakaintindihan sa loob ng iglesia. Kaya ang dapat gawin bago mag-asawa ay humingi ng payo sa mga magulang. At lalong-lalo na humingi ng payo sa Diyos para sa inyong pag-asawa. At yan ay hindi kailangang madaliin. Lalo na sa mga teenagers, ay huwag munang mag-isip ng pag-asawa. Kundi humingi, manalangin, magpag-guide sa Diyos sa tamang paraan, sa tamang paghahanda para magkaroon ng isang masaya at matagumpay na buhay.